Hello. Okay, good morning po. Pwede bang tumayo tayong lahat muli ngayon para po sa pagpapartake ng ating pong communion? Sa mga first-timers, lalo sa mga kabataan na invite, kung hindi pa kayo ready mag-partake nito, okay lang. Kung hindi pa masyadong ganun kalinaw, hindi ho sa pilitan po ito. Okay, so ayan. At sabi po ng salita ng Panginoon, dahil ito, ngayon po ay first Sunday, gaya nga ng nabanggit nating song leader. So, first Sunday po ng October, kaya po tayo po ay magpapartake na communion. So sabi po dito ng salita ng Panginoon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, dahil minsan pa na binigyan nyo kami ng pagkakataon para alalahanin po namin ang inyong pagmamahal po sa amin bilang inyong mga anak. At Lord, inaalala namin na kayo po ay namatay sa krus. Tunay po na, Lord, salamat po sa simbolo ng krus dahil, Lord, kayo po yung may kakayahan na Lord, yung pangit na simbolo ay kaya niyong gawing isang mabuti at makapangyarihang simbolo ng katagumpayan, Panginoon. At Lord, salamat sa tinapay po na ito na sumisimbolo lamang po ng iyong katawan, na Lord, hinayaan niyo po na hindi lang po maipako, hindi lang po masugatan, kundi hinayaan niyo po na Lord, ialay niyo at mamatay kayo para po sa aming pong mga kasalanan, Panginoon. At salamat rin po sa juice na ito, na sumisimbolo lang naman po ng iyong banal na dugo, Lord. Dahil tunay po na kung wala pong, sabi niyo sa Bible, kung wala pong pagtulo ng inyong dugo ay wala pong paglilinis, Panginoon, ng lahat ng aming pong mga karumihan, lahat ng aming pong mga pagkukulang, lahat ng aming pong mga kasalanan, mga bagay na, Lord, na alam po namin na hindi po kayo natutuwa, o Diyos, sa mga, Lord, tinitingnan ng aming mga mata na hindi po tama, mga lumalabas sa aming po mga bibig na, Lord, na pagsisinungaling, mga pananakit ng kapwa, mga gawa ng kamay namin, Lord, na, Lord, hindi po kayo nalulugod. And even most especially, God, hinihingi na rin namin ng tawad sa iyo ang lahat ng laman ng aming po mga puso na, Lord, kayo lang yung nakakakita po nito. Lord, na hindi po kayang tingnan ng tao, hindi kayang tingnan even ng mga malapit naming kaibigan o mahal sa buhay. Pero kayo po yung nakakasiyasat at nakakasaliksik, Lord, ng lahat ng naisin, lahat ng mga maling motibo, lahat po ng galit, lahat po ng hindi pagpapatawad na posible pong, Lord, kinakaharap po namin ngayon. That's why we ask for forgiveness, Lord. And Lord, we pray for your cleansing blood, O God, to manifest, Lord, sa buhay po namin sa mga oras pong ito. At Lord, habang kami po'y nagpapartake ng communion nito, Lord, muli naming inaalala ang iyong pangako, Panginoon, na Lord, babalik kayo. Lord, hindi nyo kami iniwan dito sa lupa para lang, Lord, forever na magdusa, para forever na, Lord, na maghirap. Bagkus, Lord, salamat po dahil alam po naming tutuparin nyo yung pangako nyo, babalik kayo. At kami po ay nananabik, O Diyos, sa muli niyo pong pagbabalik, Panginoon, para po dalhin niyo kami sa inyong kaharian, sa inyong kalangitan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gawing handa sa muli niyo pong pagbabalik, Panginoon. At patuloy po na bigyan mo kami ng pananabik at Lord, desire, O God, na muli na makasama ka na namin eternally, Lord. Salamat po sa mga simbolo pong ito, and salamat for this opportunity, O God, na bilang inyong mga anak, kami po ay magkakasama na mag-partake ng communion na to. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Atin pong kainin po yung tinapay, then afterwards, inumin po natin yung juice.
Amen. Yan. Sige, maaari ho tayong umupo after pong maibigay niyo po yung mga cups. Amen. Yan, okay. So, welcome po sa gawain ng Panginoon, no po, lalo sa mga mga taga-Trinitas na nandyan. Mga estudyante ni Ma'am, ayan. Okay po. So, welcome sa mga kabataan na dito ngayon. So, even welcome rin sa mga, of course, sa mga kapatid natin na muling naka-attend. Even po sa mga nonood sa kanilang tahanan. Alam po natin na meron tayong mga kaibigan, kakilala na nakiki-attend talaga. Ma-attend ng service natin. Po. At patuloy rin natin silang ipanalangin na maging sila ay patuloy pong pagpalain po ng Lord. Pwede ho ba tayo muli pong manalangin as we prepare po yung ating pong pag-aaral ng salita ng Lord. Pwede niyo ho ba akong tulungan manalangin po muna? Pwede ho bang let's spend a few seconds or minutes of our time na pag-pray natin silently o kahit na wag na sobrang lakas. Okay? Let's pray for one another. Yung mga nasa kaliwa at nasa kanan natin. Okay lang ho ba? Sa likod, nasa harap, let's pray for one another bago ho ako muli na mag-open up in prayer. Okay po, tayo po yung lahat yumuko at dumulog sa Panginoon sa panalangin. Magpanalanginan ho muna tayo. Panginoon, salamat po, Lord. Salamat sa bawat isa na dinala niyo po sa lugar na ito, Panginoon, upang maging kabahagi ng aming pong pananambahan. At Lord, pinapanalangin namin nasa kaliwa, nasa kanan namin, nasa aming harapan, maging nasa aming mga likuran, maging sila po na nanonood sa kanila pong mga tahanan. Lord, tuloy po na, Lord, i-prepare niyo yung aming pong mga puso, yung aming pong mga kaisipan, Lord, sa aming pong pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Salamat, Lord. At patuloy po ng spirito ng panalangin, ng pagsamba, ng kauhawan sa iyong mga salita ay patuloy naming maranasan, Panginoon. Lord, tunay po na, Lord, wala pong maipapantay sa inyo, wala po kayong katulad, wala po kaming maihahambing po sa inyo. Nag-iisa lang po kayo, Panginoong Jesus. At kayo po yung totoong makapangyarihan at buhay na Diyos, Panginoon, na aming sinasamba, na aming pong pinaglilingkuran sa lugar pong ito. Salamat po. And Father, Lord, we commit this service unto you. We commit this place unto you, Lord. Patuloy po namin kayong iniimbitahan na ang inyong malaya pong paggalaw, pagkilos sa aming pong mga buhay. At patuloy po na ang kapangyarihan ng iyong mga salita ay aming pong maranasan sa umaga pong ito. At Panginoon, Lord, muli aming pong winawasak ang lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng tukso, lahat ng kasinungalingan, lahat ng panggugulo ng kaaway, ay winawasak po namin, tinataboy po namin sa lugar pong ito. At Lord, we declare your power, we declare the power of your blood, Lord. At maging ang iyong mga anghel at ang iyong kapangyarihan ay patuloy po naming maranasan sa lugar na ito. Hayaan mo na ikaw yung marinig namin, Panginoon. Kayo po ang makita namin. At hayaan mo po mga buhay namin ay, Lord, maitama patuloy sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos. Maingat naming binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Amen. 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 Ang pag-uusapan po natin po ngayon ay pinamagatan ko pong pakikipaglabang spiritual. Sabi nga natin, pakikipaglaban. Ayan. Mas malakas sabihin natin, pakikipaglaban. Ayan. Sabihin natin, spiritual. Sabihin natin buo, pakikipaglabang spiritual. Amen. Alam niyo po, gusto ko lang pong linawin, no? Baka kasi meron pang ilan na nandito po ngayon na may mga misconceptions na naitanim sa puso at isipan po natin. Na posible po, no? Kasi ako ganun yung iniisip ko dati. The first time na ako po yung umattend ng church at nakapakinig ng salita ng Diyos, na may mga misconceptions na naitanim sa isipan ko. Na dati, hindi naman po literal, pero somehow parang ganito po yung ugnayan ng pagkakaunawa before. Nakala ko kapag tumanggap ako sa Panginoon ay puro blessing na lang. Hello? Na hindi na ako magkakaproblema, hindi na ako magkakasakit, hindi na ako mawawalan ng pera. Yung po yung misconceptions, para bang naitanim na pagkakaunawa ko before. Na akala ko
Kasi even maraming Kristiyano na posibleng, ang akala nila kapag sila ay tumanggap na kay Lord, dadalhin na sila ng Panginoon sa playground na puro pagsasaya na lang, puro paglalaro na lang, na wala ng problema, na wala ng pagsubok. Naintindihan mo ba? O kaya naman, dadalhin ka ng Lord sa isang park, nakasama na mahal mo sa buhay, na holding hands while walking sa park, di ba? Na puro kwentuhan, na kumakain kayo, na akala ko dati ganon. Or even some of the Christians, ngayon ganon din. Na para bang akala po natin kapag tumanggap tayo kay Lord, dadalhin na tayo niya sa mala Disneyland na paraiso. Na maraming rides, na nandun lahat ng gusto mo at mag-e-enjoy ka na wala ng problema, wala ng pagsubok. I'm sorry to tell you, dahil hindi po ganun yung pangako ng Lord. Yes, nangako ang Lord na pagpapalain niya tayo, nangako ang Lord ng masaganang buhay, nangako ang Diyos na sasamahan niya tayo, yung presensya niya ay tutulungan niya tayo, nangako ang Lord na kapangyarihan na mula sa Kanya. Yes, pangako niya yun. Naintindihan po. Pero po, kung ini-imagine natin malaparaiso, hindi pa ho yan dito mangyayari po sa lupa. Dahil mangyayari yan 100% or completely kapag kadinalan niya na tayo sa langit. Naintindihan po ba? At all throughout the Bible, makikita po natin na mga anak ng Diyos, sa totoo lang tayo po ay kasama na sa, whether we like it or not, tayo po ay kasama na sa isang labanan. At ang labanan natin ay hindi ho suntukan, hindi po hindi po boxing, hindi po wrestling, hindi po physical na pakikipaglabanan, kundi tayo po, ang lahat po tayo na tumanggap at nanampalataya kay Lord, tayo po ay na-involve na sa isang spiritual battle, whether we like it or not. Whether we accept it or deny it, tayo po ay nasa pakikipaglabang spiritual, araw-araw, 24 hours a day. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, meron tayong labanan. Okay. Hindi labanan ng magkatabi. Ha? Hindi yung katabi mo yung kaaway mo. Meron tayong totoong kaaway. At yun po yung susubukan po natin pong pag-uusapan po ngayon. Let's open our Bibles in the book of Ephesians chapter 10 chapter 6 from verses 10 to 12. Yan. Ephesians chapter 6 verses 10 to 12. Epeso Kapitulo 6, talata pong 10 hanggang talata pong 12. Isang napakahalaga at makatotohanan na pangako ng salita ng Lord ang mga talata pong ito. Let's read together. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng malakas para higit po nating maintindihan. Okay po? The book of Ephesians, kung wala kayong dalang Bible, nasa screen ho yan. Okay, chapter 6 verses 10 to 12. Ready na ho ba? Let's read all together ng malakas para kay Lord to. 1, 2, 3, go. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan. Alam niyo, hindi ho natin maitatanggi na ang demonyo ho ay, sorry po, lalo sa mga kabatang first time, very timing. Pero I believe para sa Lord, walang aksidente sa Panginoon eh. Naintindihan mo ba? Lalo sa mga first timer or second timer dito. Wag ho kayong matakot na ba't simbahan napasok ko, Ghostbusters ba itong mga to? Hindi ho. At nagkataon lang, ito lang ho yung, hindi ho palaging ganito. Even yung mga nanonood first time yung nakapanood ng message na to or service na to, hindi ho linggo-linggong ganito yung inaaral sa church na to. Okay po, hindi po ito puro ganitong pag-uusap. Nakikita ko lang po at nararamdaman ko lang po sa aking pong spirito na kailangan ho at napapanahon na maintindihan ho natin to bilang isang mga Kristiyano. Kasi kung hindi natin to maintindihan, very much possible, ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging talo ng mga mananampalataya ng Panginoon. Kung bakit ang dami pong mga hindi pagtatagumpay na nararanasan natin na supposed to be, dahil tayo po ay anak ng Diyos, dapat
sa totoo lang at kasama natin ang Panginoon, anumang labanan ng buhay kaya dapat nating pagtagumpayan, mapaglabanan ng maayos. Naintindihan mo ba? At alam nyo, hindi ho maitatanggi na ang demonyo, kasi malapit na, gusto kong magbasa tayo ng mabuti ng Biblia. Na po? At makikita ho natin talaga ang mga palatandaan ng muling pagbabalik. Nalalapit na po yung muling pagbabalik ng Panginoon. Sobrang nalalapit na. Almost nandyan na lahat, nakaredy na, nakalatag na, anytime, any moment, pwedeng dumating ang Panginoon. Naintindihan mo ba? At dahil po, alam ko, hindi lang ho tayo ang nakakaalam nito, maging ang demonyo o si Satanas, alam kong ramdam niya na rin na malapit na rin dumating ang Lord. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, ang lahat ng paraan ay ginagawa ng demonyo para gulihin niya yung mga anak niya ng Diyos. Para limitahan niya ang mga anak ng Diyos. Para po ang mga hindi pa mananampalataya ay lubusang hindi po makakilala sa Panginoon at makasama niya sa impyerno balang araw. Naintindihan nyo ba? Ginagawa ho ng demonyo po yan. At makikita nyo na palala ng palala ang kasalanan sa mundo ngayon. Tama ho ba? Hello, nandiyan ho ba kayo? Palala ng palala. No, na dati, di ba, magugulat tayo, di ba, yung mga, para bang nasashock pa tayo kapag nakakapanood tayo ng mga balita, di ba, sa mga news na, o pagpatay, di ba, pagnanakaw. Pero ngayon parang, sa totoo lang, parang masyado na naging normal. May mga kasalanan noon na para bang nasashock pa tayo. Pero ngayon wala na, parang tanggap na lang natin. Very much possible na hindi na tayo naiinis, hindi na tayo natatakot, hindi na tayo nangangamba. Bakit? Kasi akala natin normal na lang ito. Na sa totoo lang hindi ho dapat ganun na reaction po natin. Tama ho ba? Para bang, di ba, yung mga nakikitang mga droga ngayon, para bang wala na. Dati, shock na shock pa tayo. Uy, nahulihan ng shabu, nahulihan ng marijuana. May addict na pumatay ng pamilya. Di ba? Parang dati, shock na shock pa tayo. Pero ngayon parang wala na. Normal na lang. Na sa totoo lang, kasi ho ang demonyo ay nagdo-double time. Hindi lang double time. Possible, triple time, or talagang alam niya. No, hindi ho siya nagpapahinga. Hindi ho nagpapahinga ang kaaway. Naintindihan no? Para po guluhin, para husaktan, at meron tayong kaaway. Yung po dito, kaya papansinin nyo, ang paulit-ulit, may labanan, may digmaan, di ba, may armor of God, no, na nababanggit ho dito. Naintindihan, bakit to? Kasi may kaaway tayo. Sabi nga natin, sabi mo sa katabi mo, may kaaway tayo. Ayan. No, hindi yung katabi mo yung kaaway mo. Gusto ko lang pong linawin, may totoo ho tayong kaaway. At alam niyo po, na po ang kaaway natin po ay wala hong iba kundi si Satanas at yung kanyang mga kampon o mga demonyo. Yun po yung totoo nating kaaway. At alam nyo, bigyan ko lang po ng mabilis na description. Ano ang sinasabi ng Bible? Paano dinescribe ng Bible si Satan? In the book of John chapter 12 verse 31, si Jesus po mismo, sabi niya ho dito, basahin nga ho natin malakas. Ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsasalita po dito. Now let's read together. 1, 2, 3, go! Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Na po, so kung meron pong pinuno ang mundo, sabi ni Jesus mismo, si Satan. Na po, sabi sa Ingles, siya po yung ruler of earth. Ruler of the earth. Siya yung pinuno ng buong mundong ito. Naintindihan mo ba? Si Jesus mismo nagsabi noon. Nung another description pa po ng Bible, baka masyak pa ho kayo. Sabi naman ni Apostle Pablo, in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 4, basahin noon natin muli na malakas. 1, 2, 3, go. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Aba, anong tinuturo ng mga talata pong ito? Marami po, malamang sa malamang, tayo po bago ho tayo nakakilala sa Panginoon at lubos nating naintindihan yung salita ng Diyos. Whether we like it or not, accept it or deny it, tayo po'y dating bulag. Hindi ho tayo bulag literal, pero bulag tayo spiritual. Bakit? Hindi natin maintindihan yung turo ng Bible. Parang pinagtatawanan natin yung mga pagsamba sa Diyos, pananalangin. Bakit? Kasi dati tayong bulag.
Hello, yun po ang sabi ng Bible, hindi ako. Dati tayong mga bulag. At ano sabi ng Bible? Sino ang bumulag sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord? Sabi dito, si Satan mismo. At hindi lang po yun, sa bihudan, siya ang tinatawag na Diyos, hindi capital D. Na po? Kundi maliit na D, yung Diyos. Diyos ng daigdig o sanlibutan. No, kaya sabi sa Ingles, God of this world. Hindi lang si Satan ang ruler of this world, siya rin yung small letter G, God of this world. Siya yung sinasamba ng mga tao, ng mga hindi pa mananampalataya sa mundong ito. Naintindihan niyo ba? At may kakayanan siyang bulhagin ang mga tao. May kakayanan siyang takpan ang mga paningin, spiritual na paningin ng tao. Kaya kung minsan, di ba, bago tayo makakilala sa Panginoon, bago tayo umaattend ng church, para bang kahit anong invite, parang ayaw nating magpa-invite ng church. Tama ho ba? Inis na inis tayo kapag may nag-share ng Word of God sa atin. Kapag pinagpe-pray tayo, galit na galit tayo, naiirita tayo, para bang nandidiri tayo. Bakit? Kasi dati tayong bulag. Salamat sa Diyos. No? Pinawi niya yung kabulagan natin. Ang Diyos ang nagtanggal ng piring na to sa paningin natin. Kaya bukas ang spiritual nating paningin. Amen ho ba? Pwede bang palakpakan natin muna minsan pa yung Panginoon? Amen. Na posibleng dati nating kinaiinisan ng pag-aaral ng Biblia, pero ngayon nakikita natin yung kahalagahan kasi tinanggal ng Diyos yung piring sa mata natin. Naintindihan po? So si Satan, hindi lang siya ruler of this earth, siya yung God of this world rin. Sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo. Ano pa po? Sabi po in the book of Ephesians chapter 2 verse 2, sabi po sa Ingles, siya yung prince of the power of the air. No? Siya po yung isang prinsipe. Yan po ang description ng Bible. Si Satan po ang tinutukoy dito. Si Satanas po ito. Na po, kaya po alam nyo, si Satanas ay totoo siya. Tanggapin man natin sa hindi, totoo si Satan. Naintindihan po ba? At sabi dito, basahin po natin yung Bible. Ephesians chapter 2 verse 2. 1, 2, 3, go. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang spiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yan. No, sabi sa Ingles, siya yung prince of the power of the air. Na po? At siya'y nagahari daw sa mga taong ayaw, pasakop, o maniwala sa Diyos. Siya po yung nagahari. Naintindihan ho ba? Na po? So, next, another passage. In the book of John chapter 8 verse 44. So, ito yung totoo nating kaaway, si Satan. Ano yung dinedescribe ng Bible? At sabi sa John 8:44, sabi ho ng Bible, sabi po dito, ito medyo masakit ho ito na katotohanan, pero totoo ho ito. Chapter 8 verse 44, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto nyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Yan. So si Jesus rin yung nagsasalita nito. At ang kausap niya dito, yung mga religious priests during his time. Yung mga pari nung panahon ng Panginoong Jesus na naglilingkod sa templo mismo. Sabi niya, kasi inaakusahan nila si Jesus na hindi siya anak ng Diyos, na hindi siya yung Messiah. At inaakusahan nila si Jesus na, sa totoo lang, ang accusation nila, na didemon po si Jesus. Ano? Basahin niyo yung Bible niyo. No, kaya ang sabi ni Jesus dito, ang diablo ang inyong ama. No, at bakit daw? Sabi niya, ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niyang gawin. Kasi mula pa, so si Satanas daw ay isang mamamatay tao. No, gusto niyang patayin talaga lahat ng tao, sa totoo lang. No, gusto niya hong saktan tayo. Na po? Ano pa hong sabi diyan? Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman pagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Na may next yan. Sabi pa ho dito, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng
kasinungalingan. Na po, so si Satan, sabi, normal sa kanya yung pagsisinungaling. At ang sabi ng Bible, hindi ako nagsabi niyan, he's the father of all lies. Siya yung ama ng lahat ng kasinungalingan. Na po, kaya po kapag may mga taong mahilig magsinungaling, alam nyo na kung sino yung tatay nila. Intindihan mo ba? No, wag bawal magturuan dito. Nag-aaral tayo ng salita ng Lord hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating pong mga sarili. Naintindihan mo ba? Na po, ating pong siya sa atin yung sarili natin. So, next verse. Ano pa ang sabi ho ng Bible? Last passage po ng description kay Satan. So, sabi po dito, John chapter 10, verse 10, no, si Satan, ano yung mission statement niya? Alam nyo, tayo lang ba ang may mission statement? No, ang church lang ba ang may purpose statement? Hindi. Kahit si Satan, may mission statement siya. Meron siyang gustong gawin, meron siyang matibay na plano. At ang pinakaplano niya, sinabi na ho ng Bible. Kaya kailangan nating, sabi nga ho, yung Art of War, ng isang Chinese author, sabi niya, know your enemies. In order for you na maging matagumpay sa lahat ng kalaban mo, kailangan mo ring somehow may idea ka kung ano yung ginagawa niya, ano yung kalakasan niya, at even ano yung kahinaan niya. Na hopefully, through the help of the Holy Spirit, yun po yung maintindihan po natin po ngayon. Sabi John chapter 10, verse 10, basahin natin ng malakas pong muli. 1, 2, 3, go. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So si Jesus pa rin yung sasalita niyan. Nandito rin yung purpose statement ni Jesus. Nandito rin yung heart niya. Sabi niya, gusto kong lahat ng tao ay pagpalain ko. Gusto kong magkaroon ng maayos na buhay, ng masaganang buhay, isang lubos na buhay. Pero sabi niya, si Satan rin nandito rin sa mundo. Kaya nga, siya yung ruler ng mundo. Siya yung small letter G or God of this world. Siya yung prince of the power of the air. Naintindihan mo ba? At ang mission statement niya, sabi dito, isa siyang magnanakaw at dumarating siya para lang magnakaw, para lang pumatay, at para lang manira. Hello. Ito yung mission statement ni Satan. Gusto niya tayong pagnakawan ng mga bagay na mayroon tayo. Lalo na yung mga bagay na gustong ibigay ng Lord sa atin, gustong agawin ni Satanas. Gusto niyang agawin yan. Hindi lang para magnakaw, gusto niya ring sirain yung buhay natin. Gustong sirain ni Satanas yung kinabukasan po natin. Gustong sirain ni Satanas yung pamilya natin. Dahil siya'y isang dalubhasa po sa paninira. And most especially, gusto niya tayong patayin. Sa totoo lang, bakit? Kasi para hindi na tayo maging effective na Christian. Yung mga mananampalataya, gusto niya na rin patayin para hindi na makakilala sa Panginoon. Para makasama niya sa impyerno balang araw. Yan po yung mission statement ni Satan. Kaya alam niyo ho, wag ho nating mamaliitin ang kaaway po natin. Sabi mo sa katabi mo, wag mong mamaliitin ang kaaway natin. At alam niyo, mabilis lang ho, mabilis lang. Kasi akala natin, di ba, yun nga Actually, there are two extremes. Listen carefully. There will be two extremes na pwedeng maging reaction ng mga tao patungkol kay Satanas o sa kaaway nating mga demonyo. The other extreme is na sana wag ho tayong ganito. Makinig ho, please. Makinig ho mabuti po sa akin dito. Kailangan ko ho ng iba yung pakikinig po ngayon. Kasi I believe we are still in spiritual battle ngayon. Ang demonyo gusto hong agawin yung kaisipan ho natin, guluhin kayo para hindi ho natin maintindihan po ito. Huwag kang papahayag na guluhin ka ng kaaway ngayon. Kasi napakahalaga nung pinag-aaralan po natin. Naintindihan mo ba? Paglabanan po natin, yung antok, yung kaguluhan ng katabi mo, paglabanan ho natin po yan. Let's focus on the Word of God. Alam niyo po, kasi si Satan, there will be two extremes na pwedeng reaction natin. The other extreme is masyado nating parang pinapansin o hinahanap naman si Satan. Parang ghostbuster tayo. Parang dinedetect natin, may gawa ng demonyo dito. May demonyo sa upuan na to. Di ba? Yun po yung extreme. Ako, sa sapatos ko, nandito si Satanas. Di ba? Naintindihan mo ba? Yun po yung extreme. Si Satan, nakita ko kasi may sungay siya, may
nakakapuntot siya at nakakatakot siya. Yun yung somehow sa totoo lang, parang extreme ho yan. Na lahat na lang makita mo parang puro demonyo na lang. Hindi, wag mo naman hong ganon. Yun po yung extreme po yun. Naintindihan mo ba? But the other extreme is, dine-deny natin yung presence si Satan. Hello, dine-deny ho natin. Naintindihan mo ba? Alam niyo ho, kailangan ho lang ho, balance lang ho tayo. Kasi sa totoo lang, may mga nangyayari sa buhay natin, makinig kong mabuti, may posible hong nangyayari sa buhay natin na hindi lang ho ordinaryo. Hindi ho normal. Naintindihan mo ba? Na hindi ho dapat pinapaliwanag ng siyensya palagi. Hindi ho. Kasi the problem today is, palagi tayong may sagot. Uy, may sakit kasi ganito siya. Meron siyang, possible may infection siya. Tama naman, hindi ho ako against sa doktor, hindi ako against sa gamot, hindi ako against sa laboratory. Bigay ng Lord yan. Binigyan ng karunungan ng Diyos ang mga taong yan para gampanan nila. But the point is, may mga bagay na hindi natin maitatanggi, posibleng gawa ng demonyo. Bakit? Kasi kaya niya ring mag-inflict ng sickness. Maraming example sa Bible, no, dinedeliver ni Jesus yung may sakit at pinapalayas niya yung masamang spirito. Naintindihan mo ba? No? Kaya nga po, kahit kay Job, di ba, sa buhay ni Job, ano yung mapapansin natin? Di ba, si Satan, no, humingi siya ng pahintulot kay Lord. Yun naman yung kagandahan. Lalo na sa mga anak ng Diyos, wala pong mangyayari sa atin na hindi po magpapahintulot si Satan sa Diyos. Lalo sa mga anak niyang namumuhay na may katuwiran sa harapan ng Panginoon. Di ba si Satan nagpaalam siya, sige, guguluhin ko yung si Job. Anong ginawa po ni Satan? Kaya niyang, no, di ba yung mga Chaldeans, mga Sameans, di ba na, no, ginamit niya yung mga kalaban na bayan o bansa ni Job para salakayin yung pamilya ni Job. No, kaya niyang gumamit ng tao para pag nakawan tayo, para sirain tayo, para saktan tayo. Naintindihan mo ba? Ano pa yung ginawa po ni Satan kay Job? Na naalala ho natin. Diba? Kaya niyang magpakidlat. Basahin niyo yung Bible niyo. No? Kaya niyang magpakidlat. Nagpakidlat siya, tinamaan ng kidlat yung isa sa bahay ng anak ni Job. At hindi lang po kidlat. Sabi doon, kaya niyang magpagawa ng malakas na hangin or parang malakas na ipo-ipo. No po, para wasakin, para manira, para patayin. Naintindihan mo ba? At ano pa ho yung ginawa ni Job, ni Satan kay Job, sa pamilya ni Job? Diba? Yung lastly, diba na pinadalan si Job ng matinding sakit o mga maraming sugat sa katawan. Naintindihan no? Mga kapatid, ulitin ko. Yes, blessing ng Lord, may science, may scientific evidences. Pero, minsan baka gawa ng kaaway. Naintindihan mo? Lalo na, pansinin nyo ito. Lalo na, para bang sumasakit ang ulo mo every time na magde-devotion ka, every time na magpe-pray, palagi sumasakit ang ulo mo, baka hindi na yan ordinaryong sakit. Baka kailangan mong i-rebuke yan kasi baka gawa ng demonyo yan. Hello? No, kapag katuwing linggo na lang ng umaga, magkakalagnat ka. No, pero pagkadating ng Lunes, wala naman. Hindi ho ordinaryo yan. Gawa ng demonyo, kailangan mong paglabanan yan, kailangan mong i-rebuke yan. Hello, nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Kasi may kakayanan at makapangyarihan si Satan. No, kaya niya hong gawin po ito. Pero the good news is, si Satan po, very limited siya. Huwag naman ho nating dapat katakutan ng todo si Satan. Bakit? Kasi ang Diyos na sinasamba natin, siya po yung higit na makapangyarihan. Kaya nga, ang ganda ng song na kinanta natin kaganina Diba? The name of the Lord. Sabi, no, you have no rival. You have no equal. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yung pangalan lang ni Jesus makapangyarihan na. Yung pangalan lang ni Jesus nakakapagpagaling na. Yung pangalan lang ni Jesus nakakapagpalayas na ng masamang spirito. Hello, ganun ka makapangyarihan. Pangalan niya pa lang yun. Naintindihan mo ba? Pangalan pa lang ni Jesus, kaya niya nang palayain ang lahat ng stronghold, lahat ng mga bondages, lahat ng umaalipin sa tao. Ganun makapangyarihan ng Panginoon.
Naintindihan, no? At si Satan, yes, may kapangyarihan siya, pero hindi siya, gaya nga nasabi ko, hindi siya omnipotent, na ibig sabihin is all-powerful. Kay God lang, si God lang yung omnipotent God, the all-powerful God. At si Satan, yes, may kapangyarihan siya, pero hindi siya omnipresent na tinatawag. Hindi siya katulad ni Jesus na nasa lahat ng dako. Hello? No, limitado rin si Satan. Halimbawa, pagka si Satan nasa Russia ngayon, nandun lang siya. Hindi siya pwedeng nandun sa Pilipinas. Naintindihan niyo ba? Pero, gaya ng binasa natin kaganina, marami kasi siyang kampon. No, kaya sometimes, sa kada lugar, nag-iiwan siya ng mga kanyang mga alipores. Naintindihan niyo ba? No, nag-iiwan siya ng alipores para guluhin, para manira. Pero again, hindi siya omnipresent. Si God lang yung omnipresent. Si God lang yung nasa lahat ng dako. And most especially, si Satan, hindi siya omniscient. Pagka sinabing omniscient, all-knowing. Pero ang God, si Jesus, He's an all-knowing God. No, kapag sinabing all-knowing, makinig kong mabuti. Si Jesus, all-knowing God siya. Makikita natin yun sa Bible. Alam niya yung laman ng kada isipan ng bawat isa sa atin dito ngayon. Naintindihan ba? Alam niya yung laman ng isipan mo. Ano yung iniisip mo ngayon? Iniisip mo yung labahan mong naiwan, baka umulan? Iniisip mo kung napadlock mo yung bahay mo, baka may magnanakaw? Alam ni Lord yan. Naintindihan mo ba? Iniisip mo, naku, bayarin na bukas, lagot na. Deadline na si Judith na. Mapuputulan na kami ng internet, ng kuryente, ng tubig. No, alam ni Lord lahat yan. Kasi omniscient siya. Naintindihan mo ba? At alam rin ni Lord yung laman ng puso natin. O yung motibo natin, bakit tayo nandito. Yung mga hindi pagpapatawad, yung galit, yung inis. Alam ni Lord lahat yan kasi He's an omniscient God. Pero si Satan, again, hindi siya omniscient. Hindi niya kayang basahin ang isipan ng tao. Pero kaya niya mag-inject ng negative thoughts, ng negative emotions. Kaya niya. Kaya kung minsan magtataka ka, bigla na lang, wala, no, nasa presensya ka ng Lord, di ba? Nasa service ka ngayon, di ba? Ang kaaway ay maglalagay ng maling kaisipan sa'yo. Kaya niyang gawin. Pero hindi niya kayang basahin ang iniisip mo. Nakadepende lang siya kung paano tayo nagre-react. Nagkaka-hint si Satan kung paano tayo kumikilos. Naintindihan mo ba? Halimbawa, nasa isang madilim ka na lugar sa bahay niyo, mag-isa ka lang. Diba? Tapos all of a sudden, no, pwede siyang maglagay ng negative thoughts sa'yo na, may aswang. Lagot ka, nag-iisa ka lang. Diba? Pwede siyang mag-inject sa isipan po natin na ganon. May multo. Pero hindi niya alam, iniisip natin. Pero kapag bigla tayong parang, yung terrified tayo, para tayong nasya-shock, nakikita ni Satan, nagkakahin siya, effective yung pananakot ko sa kanya. Pero hindi niya alam yung laman ng isipan natin o laman ng puso natin. Kasi si God lang yung nakakaalam. Na may kapangyarihan siya, pero hindi siya all-powerful. At si God na sinasamba natin, siya yung all-powerful God. Naintindihan mo ba? Alam niyo, no, bakit ko sinasabi ko po ito? Kasi, again, alam nyo, tayo ay nakakatakot ho yung ating pong panahon natin ngayon. Sobrang talamak ang gawa ng kaaway sa buhay natin, maging sa pamilya ho natin ngayon. Si Satan ay sobrang naninira ng mga pamilya po ngayon. Naninira ho ng buhay po ngayon. No, another example, di ba? Sobrang talamak ng mga bisyo ho ngayon. Parang wala na, tanggap na lang yung mga bisyo. Tama ho ba? Para bang normal na lang ngayon na makakita ka ng mga kabataan na nagiinuman, nagbibisyo, nagyoyosi, nagve-vape. Parang wala na, tanggap na natin. Totoo lang, di ba alam natin yan ay hindi yan nakalulugod sa Diyos. Intindihan mo ba? Parang ngayon, normal na, tanggap na yung pakikipagngaloon niya. Tama ho ba? Na may asawa na, naghahanap pa ng iba. May kachat pa na iba. Di ba parang normal na? At dati, makinig ko seryosong business po ito. Mga kapatid, dati, di ba,
kadalasang gumagawa nito, mga lalaki lang, parang tanggap ng ibang mga babae o asawang babae na ganun. Pero ngayon, kahit yung mga babae, may gumagawa na rin ng ganito. Naintindihan mo ba? At parang tanggap na ngayon, mga kapatid, yung bago mag-asawa, nagko-commit ng mga premarital sex. Na hindi ho yung kalooban ng Diyos. Yung kasalanan noon, kasalanan pa rin yan ngayon. Naintindihan mo ba? Ano pa ho yung mga parang katanggap-tanggap na ho ngayon? Parang sa totoo lang, listen carefully, ang isa ho sa nakakatakot po ngayon ay yung bunga ho ng pornography. Sabi ko nga ho, nung panahon ko, nung kabataan ko, para makapanood ka ng malalaswang panoorin, kailangan mong umarkila ng VHS. Inaalam ng mga kabataan yun. Ng Betamax pa muna, VHS, DVD. Nung pagdating ng DVD, medyo lumaganap na Kahit sa mga tiyangge o sa mga tindahan, makakabili ka Pero mas lumalaho ngayon. Bakit? Hindi mo na kailangan pumunta ng mga rentahan. Hindi mo na kailangan bumili ng mga magazine na pagkakamahal para makapanood ka at makakita ka ng malalaswang panoorin. Ngayon, kahit na nasa cellphone ka, nasa bahay ka, nasa kwarto ka, nasa jeep ka, nasa eskwelahan ka, ay nakakapanood ng malalaswang panoorin. Naintindihan mo ba? Mga kapatid, at hindi po natin to dapat ipagsawalang bahala. Listen carefully. Pakinggan niyo ang mabuti. Makinig ko kayo sa akong mabuti. Very much possible, listen po please, pakinggan niyo ako. Very much possible, kapag nakakarinig tayo ng mga kabataan na naaabuso, di ba nare-rape? Namumulest siya. Ano hong nararamdaman ho natin? Diba? At alam nyo, makinig ko dati sa TV lang ho natin ito mapapanood. Sa news lang tayo at nasashock pa tayo. Nasashock pa ho tayo. Pagka nakakarinig tayo ng mga naaabuso mga bata na babae o lalaki, nasashock tayo. Pero alam nyo, ang dami ho kohong pakinggan yung mabuti. Ang dami ko hong kaibigang pastor na nag-share ng mga nangyayari sa mga churches po nila. No, kahit po sa loob ng mga tahanan na ngayon at sa loob ng mga Kristiyanong pamilya ho ngayon, may nangyayari na hong ganito. Ilan na hong kaibigan kong pastor sa Maynila, sa probinsya, dito sa Bulacan, na nagkwekwento na mayroong pang-aabusong nangyayari within the family mismo. At ang gumagawa, sometimes nakakalungkot at nakakatakot, immediate member of the family. Pinsan, kapatid, tatay, sobrang nakakatakot. At kapag nakakakita tayo ng ganito mga pag-aabuso, anong nararamdaman ho natin? Naiinis tayo. Tama ho ba? Hello? Nainis ho tayo, nagagalit ho tayo, nagpupuyos yung ating pong damdamin. Tama ho? Tama ho ba? Pero gusto kong paalalahanan ho tayo. Gusto kong paalalahanan. Alam niyo po, most of the people na gumagawa ho ng ganito, ang one thing in common nila, kung hindi po yan lulong sa alak, sila po lulong sa droga, o kaya sila po ay lulong sa pornography. Yung mga gumagawa ho ng ganyan. Bakit to? Kasi ang pornography, ito yung bagay na addictive siya Once na nakapanood ka nito, kaya mga kabataan dito, pakinggan yung mabuti to. Hindi lang ho alak, hindi lang yosi, hindi lang ho droga nakaka-addict. Kahit po ang panonood ng pornography ay addictive. Kahit po ang siyensya, pinapatunayan ho yan. Merong sa utak natin may lumalabas na dopamine ba yon? Na hormone siya na pagka nag-e-enjoy ka, lumalabas siya at hinahanap-hanap to ng katawan mo. Naintindihan mo ba? At ang nakakatakot dito, makinig ko mabuti, nakakatakot ho dito, kapag kalulong ka sa pornography, of course, ang after mong gagawin niya, magmamasturbate ka. Isasatisfy mo yung sarili mo. Huwag na ho tayong maglokohan ho dito, mga kapatid. Alam niyo sinasabi ko. Huwag na ho tayong maglokohan dito.
Hindi na ho ako natatakot magturo nito ngayon kahit sa loob ng church. Bakit? Kasi ultimo bata, ultimo elementary ngayon, alam to. So kung ikaw may anak ka, nanay, tatay ka, may mga elementary ka anak, akala mo inisip mo, naku, wala pang muang yan, matakot ka. Kasi hindi mo alam ang pinag-uusapan yan sa loob ng school nila. Hindi mo alam yung sinishare ng mga kaibigan yan sa kanila. Naintindihan mo ba? At ang mga taong nandun, nakakapanood ng pornography, magmamasturbate yan. Hello? Naintindihan mo ba? No, at alam natin, ang turo ng Bible, ang tumingin ka ng malaswa at may pagnanasa sa hindi mo asawa ay isang pangangalunya. You're committing adultery. Isang matinding kasalanan sa harapan ng Diyos. Naintindihan mo ba? Hello? Nandyan pa ho ba kayo? Ano pa ho, mga kapatid? Ang lulong sa pornography, hindi ka lang magmamasturbate. Darating pa yung punto na gagawa ka ng hakbang para gawin mo yung napapanood mo. At ang itatanim sa isipan ng tao, gagawin ng demonyo, gawin mo yan kasi masarap yan. Gawin mo yan kasi maganda yan. Gawin mo yan sa iba kasi gusto rin nila yan. Intindihan no? Kaya magkakatataka tayo, bakit niya nagawa ito? Malapit sa puso niya. Di ba tatay, anak niya mismo nagawa niya? Bakit? Kasi hindi malayo lulong sa pornography. Naintindihan no? Naintindihan no ba? Bakit ko nababanggit ho ito, mga kapatid? Bakit ko nababanggit ito? Ulitin ko, going back. Galit na galit tayo, inis na inis tayo, nanggigigil tayo sa mga taong gumagawa ng ganito. Pero huwag niyo kong kakalimutan. Listen carefully. Huwag niyo kong kakalimutan. Every time na kiniklik natin ang mga malalaswang video na to, pinopromote natin ang pornography. Hinahayaan natin silang kumita, madagdagan ang kita nila. Naintindihan mo ba? Hinahayaan natin na yung gumagawa ng mga video na to, gumawa pa ng mas maraming video. Naintindihan mo ba? Pero galit tayo. Nanggigigil tayo. Pero ang pinagmumulan nito, ito yung pornography. Naintindihan po. Wake up call for us. Gawa ng demonyo ho ito. Pero dinedenay lang ho natin. Naintindihan mo ba? Sana maging panggising ho ito sa atin. Kapatid, hindi ko ho kayo gustong saktan, hindi ko ho kayong gustong husgahan. Sabi ko nga ho, dati rin ho akong lulong sa pornography bago ako makakilala sa Lord. In fact, nung bago ako mananampalataya, ito yung struggle ko na talagang pinagdadasal ko ng todo-todo, pinagpa-fasting ko. Kasi sabi ko, Lord, ayoko rin ito. May mga misconceptions nga ako dito. Akala ko kapag may asawa na ako, exempted na ako sa pornography or masturbation. Hindi. Sa totoo lang, kapag nagagawa mo ito, may asawa ka na, nagkakasala ka hindi lang sa Diyos, hindi lang sa sarili mo, maging sa asawa mo. Ang dami mong nasasaktan. Naintindihan ho ba? Nasusundan ho ba? Nandito pa ho ba? Alam niyo, hindi ko ho kayo gustong saktan. Gusto ko lang ho kayong paalalahanan. Ito ho'y, kung laman, bubuksan niyo yung puso ko ay, katulad niyo ho akong pinaglalabanan po ito at kasama niyo ako nananalangin nang meron pong pagmamahal sa bawat isa na, Lord, tulungan niyo kami, kahabagan niyo po kami, papagtagumpayin niyo ho kami. Kasi kung nagdadrive kayo ng sasakyan at paatras na yung sasakyan mo sa isang bangin, alam niyo mga kapatid, magtatatalon po ako, magsisisigaw po ako, kakalampagin ko yung sasakyan mo para i-call ko yung attention mo na ang sasakyan mo ay mahuhulog na sa bangin, mapapahamak ka at posible kang mamatay, posibleng masira ang buhay mo, posibleng mawasak ang pamilya mo, posibleng magulo ang kinabukasan mo kung hindi ka makakarinig ng mga mensaheng ganito. Naintindihan ho ba? Nandyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Alam niyo, ito po yung isa sa bagay na talamak hong gawa ho ng kaaway po ngayon na kailangan ho natin pong bantayan. At again, ang nakakalungkot,
Hindi na siya sa TV lang napapanood. Hindi na lang sa newspaper. Nangyayari na ho ito sa ilang mga pamilya. Sa bahay-bahay. Nangyayari, hindi na humalayo na may member ng family tayo, kapatid natin, pinsan natin, tatay natin, nanay natin, lola natin, lolo natin na posibleng ito ho yung pinagdaraanan nila. Posibleng hindi sila addicted sa droga. No? Posibleng silang hindi addicted sa pag-inom, sa yosi. Pero posibleng addicted sila ngayon sa pornography. Naintindihan ho ba? Alam niyo ho, kailangan ho nating maintindihan na hindi ho tayo pwedeng nakikipaglaro sa demonyo. Huwag ho tayong makipaglaro sa demonyo. Siya po ay seryoso sa kanyang business. Hindi niya ho tayo sasantuhin, mga kapatid. Matakot ho tayo. Bakit? Alam mo, si Satan lang, sa totoo lang, so dati siyang anghel. Kaya nga fallen angel siya. At may kapangyarihan ng mga angels. Tama ba? At hindi lang yun. Sobrang talino niya at sobrang well-experienced si Satan. Huwag mo siyang mamaliitin. Bakit? Kasi wala pa tayo dito sa mundo, nandito na siya. Tama ba? Kung ang earth ay, estimation lang to, maraming mga haka-haka. Kung ang earth ay posibleng nasa 5,000 o 6,000 years old na, bago pa yung earth, nandito na siya sa totoo lang. Created being na siya. Naintindihan mo ba? Marami na siyang naloko dati. Kaya kung nagtataka ka, sinasabi mo, hindi ako kayang lokohin ni Satan. Hindi ako kayang patumbahin ni Satan. Ako, isang napakamalaking kahibangan yan. Kasi tinitiyak na kung dadaanin mo sa sariling lakas at galing, wala kang panama kay Satan. Taas pa lang ng kilay mo, kura pa lang ng mata mo, basa niya na. Naintindihan mo ba? Kaya huwag kang makikipaglaro sa kaaway. Huwag mo sasabihin, no, hindi, okay to, kaya ko to. Na hindi, isang shot lang naman. Hindi, isang scroll lang naman. Naintindihan mo? Alam niyo, nagamit ko nga ang illustration ng prayer meeting. We encourage you to attend prayer meeting ng church po natin. Magsama-sama tayong lumod at manalangin. Alam niyo ho, kung sino ho yung pinapakain natin, siya yung lumalakas eh. Meron tayong gawa ng laman, yung flesh natin at yung spirit natin eh. Kung ang pinapakain natin, yung katawan natin, yung desire ng nasa ng katawan natin, yan yung lumalakas. Kaya nananagumpay yung tukso o yung kasalanan. Pero kapag yung spirito ang pinapakain natin, no lumalakas yung spirit natin. Hello? Nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Naintindihan mo ba? Yung example ko nga ho, halimbawa, subukan niyo po ito. Meron kayong ligaw na kuting sa kalsada niyo. May ligaw na kuting sa kalsada nyo. Nasubukan nyo lang. No? One time, may makita kayong ligaw na kuting sa bahay, subukan nyo pakainin. Oh, well, nunahan na ako ni sister. Andito ka ng prayer meeting. Wala naman. Pero alam na ni sister. Tama mo ba? Anong gagawin? Kapag nagpakain ka ng maliit na kuting, no? Bukas, nandyan uli yan. Tama ba? Babalik at babalik yan. Kahit na once mo lang yung pakainin, babalik at babalik yan. So kapag pinapakain mo siya, babalik yan, anong mangyari? Lalaki ang kuting na yan, magiging pusa yan. Baka maging tigre pa yan. Tama mo ba? Hello? Naintindihan, no? Nasislan mo ba? No, kapag lumaki yan, anong gagawin yan? Iisipin yan, yung lugar na pinagkakainan niya, wow, may bago akong bahay. Tama mo? Iaari niyang bahay yan, yung lugar na pinagkakainan mo. At alam niyo, dahil yung nangyari dito sa church, may nadagdag po ako inisip po doon. Hindi lang lalaki yan, hindi lang babalik-balik yan, hindi lang yan titira dyan, may tendency pang manganak at dumami. Hello? Kaya po, let's be aware and be very careful. Ano yung pinapakain natin sa buhay natin? Pinapakain ba natin yung buhay natin ng pornography? Pag-inom ng alak? Paninigarilyo? Pambababae? Pagsusugal? Hello? Sasabihin mo, hindi, wala lang, maliit lang to, simpleng bagay lang to. Yang maliit na yan ay babalik
babalik yan. At hindi lang yan babalik-balik, lalaki yan. Hindi yan lang lalaki, mananahan yan sa buhay mo. Susunod, mahirapan ka nang paalisin yan. And eventually, listen carefully, hindi lang yan titira sa buhay mo. Dadami yan. Kaya tama yung sabi ng Bible eh. Diba, pagka nagpapagaling si Jesus, ang palagi niyang paalala, huwag ka nang babalik sa dating buhay. Huwag ka nang magkakasala uli. Kasi once na yung demonyong lumaya sa'yo, pagka bumalik yan, nakitang malinis ka, babalik yan, magsasama pa yan ng ibang demonyo. Magiging mas masahol ka kaysa sa dati. Naintindihan po, kapatid? Naintindihan mo ba? Ito ho yung buhay na kinakaharap po natin ngayon. Hindi ho biro ho ngayon. Maraming buhay ang napapahamak, maraming pamilyang nasisira, maraming kinabukasan ang nawawasak dahil po sa gawa ng kaaway. Na very much possible, baka masyado lang natin pong dinedenay or tinatanggi. Na wala lang, hindi. Kasi, kaya kami ganito, kasi yung lolo ko ganito na kami talaga eh. Lolo ko lasinggero, tatay ko lasinggero, kaya lasinggero rin ako. Wala, nananalaytay na sa dugo ko yung San Miguel at si MP. Diba? No, hindi. Genes namin to. No, ginagamit pa genes na genetic kasi ito eh. Ganito nalikha na yung buhay ko kaya wala na akong magagawa eh. Naintindihan no? Naintindihan no ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, panahon na para tumigil sa'yo. Naintindihan no? Huwag mong sasabihin, kasi yung tatay ko lasinggero rin ako. Hindi na. Kaya ka nga na dito sa church. Kaya nga may Panginoong Jesus eh. Tama ba? Na po, ang lolo mo, pamilya mo, sugarol, kaya sugarol ko. Hindi. Iputulin mo na. Huwag kang papayag. Mapapasa mo pa yan sa anak mo. Naintindihan mo ba? Hello? No, wag mong sasabihin, hindi, nasa genes namin. Hindi kasi ang siyensya sabi ganito eh. Hindi kultura na namin yan eh. Huwag kang pumayag. Naintindihan mo ba? Kung may pangit at kasalanan na paulit-ulit na nangyayari sa'yo at sa pamilya mo, mga kapatid, it's time for you. Putulin na. Naintindihan mo ba? Huwag kang papayag na hanggang sa'yo at sa magiging pamilya mo, ganun pa rin kayo. Naintindihan mo ba? Alam niyo po, the good thing is, sabi nga po in 1 John chapter 4, verse 4, 1 John chapter 4, verse 4. Basahin mo natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sabi sa Ingles, greater is He who is in you than he who is in the world. Naintindihan mo ba? Sabi po ng Bible, higit ang Espiritu ng Diyos na nasa puso natin nung tinanggap natin siya, higit siyang makapangyarihan kaysa sa ruler of the world na to. Kaysa sa prince of the power of the air na si Satan. Mas higit na makapangyarihan ang Panginoong Hesus na nasa puso natin. Kaya kung nahihirapan ka, kapatid, kailangan mo talagang humingi ng tulong sa Panginoon. May mga bisyo kang until now, dala-dala mo. Ismo to, higit ang Panginoon na nasa puso ko na ngayon. Naintindihan mo ba? Na po, kakayanin mo. Sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang daming pangako sa Bible na kailangan mong panghawakan. Kailangan mong i-memorize, kailangan mong ipamuhay. Naintindihan mo? Dati rin ako nalulong sa bisyo. Dati rin ako nalulong sa pornography, masturbation. Lulong rin ako dyan. Pero biyaya ho ng Diyos. Sa tulong at habag at kapangyarihan ng Panginoon. Naintindihan mo ba? Kayang magtagumpay. Sabi mo sa katabi mo, kaya mong magtagumpay. Sabi mo sa Kanya, higit si Jesus na nasa puso mo. Na po?
Going back sa passage in Ephesians chapter 6, sabi ho in verse 10, sabi ho dyan, mag-end na po tayo, malapit na ho tayo mag-end. Ephesians chapter 6 verse 10, sabi ho dyan, basahin ho natin muli ng malakas. 1, 2, 3, go. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ang utos dito sabi sa Ingles, be strong in the Lord. Hello? No, hindi sinabi ng Bible, be strong sa sarili mong lakas. No, mag-push up ka. Okay naman yun, mag-exercise ka. Pero ang labanan natin ay hindi physical. Tama ho ba? Ang labanan natin hindi yung kaaway mo. Hindi tao ang kalaban natin, ang masamang spirito ang kalaban natin na nanggugulo sa buhay ng tao at nanggugulo sa pamilya ho natin. Kaya wag mong aawayin yung asawa mo, wag mong mumurahin yung anak mo, wag. Hindi siya yung totoo mong kaaway. Ang totoo nating kaaway ang demonyo at ang spirito niya na hindi natin nakikita. Kaya ang dapat nating gawin, we need to be strong in the Lord. Balik ka sa spiritual disciplines. Wala hong ibang kapamaraanan, kapatid, kundi magbasa ng Biblia, lumuhod sa Diyos, mag-ayuno, manambahan sa Panginoon. Kailangan nating palakasin yung ating pong spirito. Dahil again, kung ano yung pinapakain mo, yun yung lumalakas, yun yung nagiging strong. Pero every time na lalapit ka sa Lord, every time na a-attend ka ng church, dun lumalakas yung spirito mo. Naintindihan mo ba? Yun po yung paalala po ng Bible. Na po, another thing, sabi po in verse 11, sabi dyan, basahin natin po yung, sabi ho dyan, verse 11. 1, 2, 3, go. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. No? Naintindihan mo ba? No, God provided. Listen carefully. Hindi lang tayo kailangan magpalakas sa Panginoon. Nag-provide na ang Lord ng maraming kapamaraanan para magtagumpay tayo. Kaya nung sabi ng Bible, isuot natin. We need to put on the full armor of God. Kaya yung verses 13 to following, ano yung sabi? Let's put on, isuot natin yung helmet of salvation, di ba? Breastplate of righteousness, the shield of faith. Naintindihan mo ba? So isuot natin kasi nag-provide ang Lord ng armor sa bawat isa sa atin. Kailangan lang natin gamitin. Kailangan natin isuot araw-araw kasi araw-araw tayong may labanan. Naintindihan po? Huwag ko kayo susuot ditong, dito kayo, naka-helmet pa kayo mang pang-motor. Hindi ho literal na helmet ho yun. Naintindihan ho ba? Alam ko, hopefully, mapag-aralan pa ho natin ng higit pa ho itong mga talata pong ito sa susunod. Naintindihan mo ba? Pero the point is, ulit, greater is He that is in us than he who is in the world. Higit si Jesus na nasa atin na. Higit siyang makapangyarihan at matagumpay. Naintindihan mo ba? Kailangan nating magpakatatag sa Kanya. Kailangan nating gamitin yung mga provisions niya. At alam nyo, gusto ko na rin hong i-share po ito sa inyo. Baka may mga nanay, tatay dito at nanonood. Alam nyo, sabi ko nga nung prayer meeting, makinig mabuti. Si Satan ginagamit na ho ang lahat ng pwede niyang gamitin para guluhin niya yung buhay natin. Para pabagsakin ho tayo. Naniniwala ho ba kayo? No, hindi na lang ginagamit ni Satan yung droga, yung alak, yung yosi, yung vape. Hindi na lang yan. Diba? Tama ho, mag-agree kayo kahit na cellphone. Tama ho ba? Kahit Facebook, kahit YouTube, kahit Netflix. No, ginagamit na ni Satan yan para po wasakin ang buhay natin. Guluhin yung kaisipan natin. Tama ho ba? Kaya ang sabi ko ng prayer meeting, hindi masama, listen carefully, hindi masama bilang isang Kristiyano, dapat gamitin rin natin ang lahat ng bagay para maprotektahan at magtagumpay yung pamilya natin. Kasi God provided spiritual things. No, sabi ko nga, alam niyo, minsan lang naman ho ito. Na-share ko po alam niyo, sa bahay, kapag ka nakakaramdam lang naman ho ako ng, ramdam ko, kasi kapag may discernment tayo may discernment ho tayo. Sometimes ramdam natin kung merong talagang matinding
gawa ang demonyo sa buhay natin, sa pamilya natin. Tama ho ba? Mararamdaman mo yan. Kapag nagbabad ka talaga sa presensya ng Lord, sometimes mararamdaman mo may atake ang kaaway sa pamilya mo. Kaya alam nyo ako, hindi ko alam kung matatawa kayo, pero ako, ito po yung faith ko. Hindi ko naman palagi na lang ginagawa po ito. Minsan lang naman, pagka nararamdaman ko ang tindi ng atake ng kaaway. Alam nyo, kasi sabi naman sa Bible, di ba, James chapter 5, verse 14, di ba, sino may sakit, kumuha kayong langis, pahiran nyo ng langis, di ba? At sa Old Testament, inutos, yung anointing oil nga, diniscuss ko yung prayer meeting. Sa Old Testament, di ba, inutos Lord si Moises, i-anoint yung tabernacle, yung mga furnitures, sa tent of meeting, di ba? I-anoint. Bakit? To consecrate, to set apart. Pahiran ng langis. And the oil symbolizes the power of the Holy Spirit. Wag ho natin kakalimutan po yan. The anointing of oil symbolizes the power and presence of God. Kaya alam nyo, there are times, sa akin po, ako sabi ko, may baby oil ako palagi sa bag ko eh. Pagka nararamdaman ko may atake ang kaaway sa pamilya namin, talaga nagpe-pray ako, hindi po yung langis. Simbolo lang ho yung langis. Wag ho kayong, simbolo lang po ito. Simbolismo lang po ito. Hindi ho yung langis mismo. The oil just symbolizes the power of the Holy Spirit. Alam niyo ako, pinagpe-pray ko yung oil. Then papahiran ko ho yung pintuan ng bahay namin. Lord, ingatan mo yung bahay namin. Wala hong masamang spirito makakapasok po dito. Pinapahiran ko ng langis yung bahay namin. Yung gamit ng mga anak ko, ng pamilya ko, maging ako po, sometimes kahit nga ako, nararamdaman ko yung gawa na kaaway, kahit sa ako oil, pinahiri ko yung ulo ko na oil. Napahiran ko, Lord, habang nagpe-pray and fasting ako, habang nagpe-pray ako, Lord, ingatan mo yung buhay namin. Ilalayo nyo kami sa anumang gawa, tukso ng kaaway. Pagtatagumpayin nyo kami, dadaluyan nyo kami ng kapangyarihan nyo. Dadaluyan nyo kami ng kabanalan nyo. Kasi ulitin ko, kung si Satan ginagamit niya ang lahat ng bagay para sirain tayo, hindi ho masama na gawin rin natin ang lahat rin naman sinasabi sa Biblia para magtagumpay ang pamilya ho natin. Naintindihan ho ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? Di bang palakpakan natin minsan pa po yung Panginoon? Amen. Then lastly, pwede bang invite ko na ho yung worship team? Tayo na ho, lapit na ho kayo dito. Alam niyo po, kailangan ho natin pong hindi lang ho alalahanin na mas makapangyarihan siya, kailangan maging malakas sa Panginoon. Kailangan natin gamitin yung mga spiritual na pinagkaloob ng Lord. And even lastly, gusto kong i-remind po sa atin, we need to fight the real enemy. Sabi nga natin, fight the real enemy. Sabi nga sa Tagalog, labanan yung totoong kaaway. Nababanggit ko na ho paulit-ulit. Hindi ho tatay mo ang kaaway mo, hindi ho nanay mo ang kaaway mo, hindi kapatid mo, hindi biyenan mo yung kaaway mo. Meron tayong totoong kaaway. Siya yung higit pong labanan. Alam niyo, one of my devotions lang, pwede ho bang tumayo ho tayong lahat ngayon? Before we finally end in prayer. Alam niyo, gusto ko lang pong i-remind tayo, one of my devotions in the book of Mark chapter 4. Ito ho yung story na si Jesus po ay, yung latter part po, yung bago ho mag chapter 5, na kung saan si Jesus po at mga disciples ay sumakay ho ng bangka. Makay sila ng bangka. Tapos pagsakay ho nila ng bangka, ano yung sabi ng Bible, sa story ho doon? Biglaan hong may malakas na bagyo na dumating. Sinalubong ho sila ng malakas na bagyo. At ang sabi ng Bible, halos lumubog ho yung bangka kasi napapasok ng malamang siguro ng tubig. At sa tindi ho nung lakas ho ng bagyo, takot na takot ho yung mga disciples. Pero wag ho natin kakalimutan na si Peter, ang trabaho niya, mangingisda siya. Ang mga mangingisda, lalakas ng loob niyan. Kahit bagyo yan, pumapalaot yan. Walang bagyo-bagyo dyan. Tama ho ba? Kahit sa panahon natin ngayon, kung hindi lang ho binabantayan yung karagatan natin, marami pa rin pong mga lumalayag dyan eh. Kahit maliliit na bangka eh. Kasi malalakas ang loob, magagaling lumangoy yan eh. Pero yung mga disciples, nung meron ng bagyo, natakot sila. Takot sila ng todo. Tama ho ba? Natatandaan nyo na yung story? At sa takot nila, ano hong ginawa nila? Ginising nila si Lord. Tama? Tapos nung pinuntahan nila si Lord, ano sabi ng Bible? Si Lord ay tulog. At sa sobrang tulog niya, may unan pa siya. Sabi mo, hindi ako nagsabi na may unan pa si Jesus. Ibig sabihin, mahimbing yung tulog niya. Sa kalagitnaan ng bagyo, natutulog si Jesus at mahimbing yung tulog niya.
At nung ginising nila yung Panginoon, anong sabi ng mga disciples? Malamang takot na takot, nanginginig. Sabi nila, Lord, ano yung sabi ng mga disciples? Lord, wala ka bang pakialam kung mamatay kami dito? Sabi niya, Lord, don't you care? Ano po? Ano ba? Minsan may mga tao hong ganito, Lord, wala ka bang pakialam kung naghihirap ng buhay ko? Wala ka bang pakialam sa karamdaman, sa problema, sa pangangailangan na kinakaharap ko ngayon? At yun yung pinipilit pong linalagay ng kaaway sa isipan natin kahit mga anak na tayo ng Diyos. Pero ang nakaka-amaze ho dito, listen carefully, nung gumising si Jesus, di ba, nung ginawa niya? Nung ginawa ng Panginoon? Ano ba? Ano ba? Renebuke niya ho yung hangin. Renebuke niya ho yung wind. At sabi niya lang, napakasimple lang ng ginawa ng Lord. Hindi nagtatalon, hindi nagsisigaw si Jesus, sabi niya lang, tahimik. At anong sabi ng Bible? Tumahimik yung alon. At sabi niya sa dagat, pumanatag ka. No, parang, kumbaga parang ni-imagine ko, parang pwede nga sabihin ni Lord, shh. Naintindihan no? Alam niyo, ang isang principle ho doon, hindi niya ho pinatahimik po yung alon. Tama ho ba? Hindi yung alon yung pinatahimik niya. Bakit? Kasi ang pinatahimik niya yung hangin na nagkukos ng alon. Sometimes ang akala natin yung alon yung problema. Yung alon na nagpapabagsak, na posibleng pumupuno sa buhay natin, pamilya natin. Pero hindi siya yung totoo. Yung hangin na nagtataboy ng alon, ang kailangan natin sometimes na sawayin at i-rebuke. We need to know the real enemy. Sometimes mga simptomas lang yung kinagagalitan natin, kinaiisa natin, pero meron totoong tayong kalaban. Naintindihan mo ba? At alam nyo, just to share some of my reflections sa passage yan, chapter 4 ng Mark hanggang chapter 5. Alam nyo, one of my reflections, dati akala ko, for how many years, pagka inaaral ko yun, ginawa ito ni Jesus para lang patunayan sa mga disciples yan na makapangyarihan siya. Para lang i-display yung power niya, i-convince sa mga disciples. Totoo naman, hindi posible hong isa ho yun sa dahilan. Pero nung nabasa ko yung commentary nila Matthew Henrys, nila Adam Clark, mga Bible scholars, one of the reasons perhaps ng reason na yon, bakit nangyari yon? Kasi alam ni Satan na papunta si Jesus sa isang isla at meron siyang palalayain na ilalihan ng demonyo. Di ba kapag binasa mo yung Mark chapter 5 verse 1, di ba pagbaba niya ng bangka, sinalubong agad siya nung nadidemon possess? Tama ho ba? No? At ang sabi nung na-demon possessed, di ba, bakit ka na parito? No? Alam nyo, ang insight nila Matthew Henrys, Adam Clark, sabi niya, very much possible. Si Satan, alam na may papalayain si Jesus na inaalihan ng demonyo. Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para hindi sila pumunta doon. Tama ba? That's why kailangan i-rebuke ni Jesus yung mga gawa ng kaaway. Before we end, mga kapatid, maraming bagay na posibleng umaalipin sa buhay natin ngayon. Hindi ko kayo kilala. At hindi na mahalaga na alamin ko kung ano yung pinagdaraanan niyo. Kasi ang pinakamahalaga, kilala tayo ng Lord at alam ng Lord yung mga bagay na nagpapabigat sa kalooban natin at gumugulo sa isipan natin. Maging mga kahinaan na alam mong very much possible, pagod ka na, hindi mo na alam ang gagawin. Parang gusto mo na lang sumuko, parang gusto mo na lang tanggapin, ganito talaga siguro ako. Parang wala kang kakayanan o kapangyarihan na tigilan yung bisyo mo, yung pag-inom mo ng alak, pag-yuyosi mo, no, pambababae, pagsusugal, or lalo na yung panunood ng pornography or even pagmamasturbate. Gusto kong sabihin sa inyo may magandang balita kasi si Jesus, pangalan niya palang napakamakapangyarihan na.
Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Pwede bang umawi tayo sa Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Father Jesus, we worship you, we honor you, we give you praise. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, we welcome you, God. Panginoong Jesus, sambahin po kayo. Tunay po na wala kayong katulad, tunay po na wala kayong kaparis, tunay po na wala kaming maihahambing po sa inyo, Panginoon. Lord, kinikilala namin kayo sa lugar pong ito. Alam po namin nandito po kayo, Panginoong Diyos. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po, Lord. Lord, salamat. We worship, we honor you, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Amen. Let's worship God. Let's worship the Lord sa lugar pong ito. Hallelujah, 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 Jesus. Amen, amen. Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, we worship you, Lord.
so powerful, Lord. Name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. So powerful, Lord. Amen. Yes, God. Yes, Lord. Pwede ho bang sabay-sabay ho natin pong ideklara, sabihin natin, in Jesus' name there is power. Ngayon sabihin ho natin, sabay-sabay ho tayo, bago tayong manalangin, ideklara natin, in Jesus' name there is power. Sabihin natin, in Jesus' name there is healing. Sabihin natin, in Jesus' name there is freedom. Sige, sigaw natin mas malakas, in Jesus' name there is deliverance. Sabihin natin, in Jesus' name there is victory. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, we worship you. We honor you. We give you the highest praise, Lord. Hallelujah. 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 As we end in prayer, mga kapatid, as we end in prayer, naniniwala ako na meron pong gustong palayain ng Panginoon na naririto ngayon. Members of the family na kailangan ng healing, kailangan ng deliverance, kailangan ng katagumpayan sa anumang bisyo na nagpapahirap sa iyo. Posible na ang tagal-tagal mo na umaatan ng church pero hindi mo pa rin mabitawan itong mga bagay na to. Gusto ko sabihin sa iyo na hindi mo talaga kaya mag-isa. Pero sa tulong at kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus, pwede kang maging malaya. Pwedeng itigil mo na yan, kapatid. Pwede, sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, magtatagumpay ka. Huwag kang papayag na hanggang ngayon nasa iyo pa yan at maipapasa mo pa yan sa pamilya mo, sa anak mo. Kailangan nating putulin ang anumang gawa ng kaaway. Kaya kung nandito ka ngayon, kapatid, ikaw yung tao na to. Posibleng napapahagod ka na rin. Parang hindi mo na rin kaya, hindi mo naman gusto to. Pero patuloy at paulit-ulit mong nagagawa. Posibleng
nandito ka ngayon or nanonood ka sa iyong mga tahanan ng programa na ito, gusto ko itang ipanalangin. Gusto kong magkasama tayong luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung ikaw yung tao, lahat tayo yung muna ay yumuko at pumikit. Wag mo munang iintindihin ang katabi mo. Hindi na humahalaga yung katabi mo ngayon. Ang mahalaga, nandito ang Panginoon at kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Hindi na rin mahalaga kung matagal ka nang umaattend ng church, kung may position ka sa church, kung full-time ka, kung pastor ka pa, or elder ka ng church, or worker ka ng church. Hindi na ito yung mahalaga ngayon. Ang mahalaga ngayon, naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia. Kung sino ang Diyos noon, siya yung Diyos ngayon pa rin. Kung nagpapalaya siya noon, nagpapalaya pa rin siya ngayon. Kapatid, kailangan natin itong paniwalaan at panghawakan. Kapatid, kung nandito ko ngayon, alam mo itong mensahe na to para sa'yo. May mga bagay kang hirap kang tanggalin sa buhay mo. Mapa ito'y pag-inom ng alak, paninigarilyo. Mapa ito'y pagsisinungaling. Mapa ito'y matinding galit sa puso. O mapa ito ay pornography o kaya masturbation na hindi mo na kayang pigilan. Naniniwala ko, kapatid, ito yung oras para sa'yo. Itinalaga ni Lord to ngayon. Hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Naniniwala ko, ito yung araw ng pagpapalaya, araw ng pagpapagaling ng Lord, araw ng pagpapatagumpay ng Panginoon. For in the name of Jesus, there's power, there's healing. Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, huwag kang mag-alala, hindi ito gagawin mo para ipahiya ka. Kundi ito'y gagawin natin bilang tanda ng pagpapakumbaba at paghingi ng tulong sa Diyos. Kasi naniniwala ko nandito ang Panginoon ngayon. Nakikita niya tayo. Wala tayong maililihim sa Kanya. Kung ikaw tong tao na to, na kailangan mo ng tulong ng Lord supernaturally, taas mo yung kamay mo. Batid, wala hong lahat po ay nakayukot, nakapikit. Amen. Salamat po sa mga kamay na yan. Ulitin ko, kailangan mo ng panalangin, may mga bagay ka o kaya baka may member ng family mo na kailangan mong mamagitan para sa kanila. Na may kasama ka sa bahay na lulong sa alak, lulong sa sugal, lulong sa bisyo. Sige po, itaas mo rin yung kamay mo and we will pray together. Huwag kang mahiya, kapatid. Nandito ang Panginoon. Kung ikaw ay lulong ka rin sa pornography or masturbation, taas mo lang yung kamay mo. Walang titingin sa iyo. Ang Panginoon lang ang handa pong umabot sa ating mga kamay ngayon. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Salamat po sa mga kamay pong yan. Hallelujah, God, Jesus. Panginoon, salamat po sa mensahe na pinagalob niyo po sa amin, Panginoon. And Father, Lord, nakataas ang aming po mga kamay po ngayon. Una po sa lahat, nagpapakumbaba po kami sa inyo, O Diyos. Wala kaming maitatago, wala kaming maililihim po sa inyo. Lahat ng bagay ay alam niyo po, Panginoon. Lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng aming pong kahinaan, lahat po ng nangyayari sa bahay namin, sa buhay namin. And Father, we ask for forgiveness. Kaya sabihin mo, kapatid, sabihin mo, patawad po, Panginoon, habang nakatayo tayo at nakataas ang ating po kamay. Sabihin natin, pwede bang verbally, sabihin mo kung ano yung tinataas mo sa kamay mo ngayon. Sabihin mo personal, Lord, patawarin mo ako dito sa bagay na to. Sige, manalangin ho tayo. Panginoon, patuloy nyo kaming patawarin, Lord, sa anumang mga bisyo, anumang pong mga kasalanan, anumang pong mga stronghold ng kaaway, anumang pong mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Lord. We ask for forgiveness. Hallelujah, hallelujah, God. At habang nakataas rin yung kamay natin, i-renounce natin to, i-rebuke natin to sa buhay natin, i-rebuke natin sa pangalan ni Jesus, sa pamilya natin. Sige po, ang lahat ng pag-aalipin na kaaway, let's declare. I-declare natin by faith, lumabas sa labi natin, iparinig natin sa demonyo ang pagwasak natin sa mga patanikala at pag-aalipin. Sige po, tayo ay mag-declare. Let's use the authority. Let's pray the prayer warfare sa mga oras pong ito. Sige po, i-rebuke natin ang lahat ng gawa ng kaaway
sa buhay natin, sa pamilya natin. Hallelujah, God. Jesus, Lord, we rebuke, oh Lord. Salamat sa authority na binigay niyo sa amin. Lord, salamat sa pangako niyo na, Lord, sabi niyo kung anumang talian namin sa lupa ay tatalian niyo po sa langit. At anumang pakawalan namin dito sa lupa ay pakakawalan niyo po sa langit, Panginoon. And Father, right now, we're using that kind of authority, Lord, na binigay niyo sa amin bilang inyo pong mga anak. Panginoon, tinatalian namin, winawasak namin ang anumang karamdaman, ang anumang pong mga bisyo, anumang pong mga pagkalulong sa alak, pagkalulong sa paninigarilyo, sa droga, Lord, maging sa pornography or masturbation, Lord. Lord, we rebuke in the name of Jesus. Tinataboy po namin po ito. Inaalis namin ang lahat ng kapangyarihan sa buhay namin, maging sa pamilya namin at mas mahal namin sa buhay. Maging, Lord, rin-rebuke rin namin, Panginoon, ang spirito po ng galit, ang hindi pagpapatawad, ang pagmamataas, ang pagiging makasarili. Lord, we rebuke in the name of Jesus. And spiritual adultery, Lord, we rebuke in the name of Jesus. Maging anumang pong pagsisinungaling, winawasak po namin po ito. Lord, in the name of Jesus, hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Father, by faith, Lord, we declare healing. We declare deliverance. We declare freedom, Lord. We declare victory in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Minsan pauwitin po natin yung song, yung last na inawit natin. Pwede bang taas natin lahat yung kamay natin? Gawin natin po itong pagsamba, pananalangin at pagdedeklara ng faith natin. Let's declare that there's no other name like the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, God. We honor you. We give you praise. Jesus, Christ, my Gawin natin, kapatid. Let's lift up our hands. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
Salamat po, Panginoon, sa presensya niyo. Tunay nga po, Diyos, na kinikilala po namin po kayo na Diyos na makapangyarihan, Diyos na totoo, Diyos na buhay, Diyos na aming sinasambal sa lugar na ito, Panginoon. And Lord, I pray, God, na hayaan niyo po na ang bawat salita niyo na aming pong napakinggan, na aming pong nabasa, ay patuloy pong magministeryo, patuloy pong magpaalala sa bawat isang nandito sa amin, maging sila po na nanonood sa kanilang tahanan. Father, I pray for the power of your word, Lord, for the manifestation of your Holy Spirit, Lord, na makita namin sa aming buhay, sa aming tahanan, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay niyo ng kalayaan, ng kagalingan, ng katagumpayan, O Diyos, at ng kabanalan sa bawat buhay po namin, Panginoon. Salamat po, alam po namin, uuwi kaming matagumpay, uuwi kami, Ama, na dala-dala ang kapatawaran, ang kalayaan at kapangyarihan ng banal niyong Espiritu na pinagkakalob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, maingat naming binabalik ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagsamba at pagluwalhati. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon.